Guys, lumapag na po sa bansang China ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Ngunit hindi pa pala talaga tapos ang problema ng ating national team. Base po sa report ng Inquirer.net, hanggang ngayon pala'y hindi pa rin tiyak kung maa-aproba ng hagok kung mapapayagan bang maglaro sina CJ Perez and company. Kasi nga po late addition na ang mga yan sa Gilas. Samantala, batid po ni Scottie Thompson na di kagandahan ang kanyang naging performance sa katatapos na FIBA World Cup. At gusto po niyang makabawi ngayon dito sa Asian Games. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Guys, narito na nga po sa Hangzhou, China ang team ng Gilas Pilipinas at matapos ang ilang oras na pahinga ay nagsagawa agad sila ng light workout. Walang oras na gustong sayangin si Gilas coach Tim Cone. Gusto niyang i-maximize ang maikling oras na mayroon sila, lalo na ang huling 5 player na idinagdag sa team. Ngunit meron pa palang problema. Ito ang sabi sa report ni Sir Jerry Ramos ng Spin. Lumapag na sa Hangzhou, China ang Gilas Pilipinas team at umaasang makakakuha ng paborableng desisyon mula sa hagok tungkol sa kapalaran ni Kevin Alas, Marcio Lasiter, Chris Ross, CJ Perez at Arvin Tolentino. Ang 5 ito ang isinama ni Coach Tim Cone matapos ngang magkaproblema sa teknikalidad sina Calvin Abueva and company. Kailangang tanggapin ng Gilas kung sino ang available na players para sa kanila. Bahagya raw nabawasan ng height, sabi ni Coach Tim Cone, ngunit in terms of talent ay walang nabawas sa team ng Gilas. At pagdating nga po nila sa Hangzhou, China, inorder agad ni Coach Tim Cone ang light workout para sa team. Kailangan nila ito upang lalo pang mapamilyarize sa kanilang sistema ang mga additional players na sa kasamaang palad ay ipinaghihintay pa ng desisyon ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee o HAGOC. Ang tanong natin, bakit ayaw agad ibaba ang desisyon? Oo o hindi lang naman. Bakit kailangang ibinbin pa ng matagal ay narito na nga sa kanilang bansa ang team ng Pilipinas? Bahagi ba ito ng psychological torture, hindi lang sa mga opisyal at coaches ng Gilas Pilipinas, kundi mismong sa mga player na rin? Yung nagpa-practice ang team pero hindi nila alam kung papayagan ng mga ito o hindi. Hindi natin masabi. Pero habang ginagawa natin ang bidyong ito ay wala pa ring linaw. Sana nga po'y maging paborable sa ating team ang magiging desisyon ng hagok. Malaking problema kung ire-reject ang inclusion ng mga additional players na isinama upang muling mabuo ang Final 12. Tungkol pa rin sa ating national team, kasama si Scottie Thompson sa 7 Gilas players na natira mula sa kupunan natin na naglaro sa FIBA World Cup. Hindi naging masyadong maganda ang performance ng current PBA MVP sa nakaraang World Cup, ika nga'y hindi siya masyadong naramdaman. Mismong si Scottie Thompson, alam po niya. Alam niya yan at gusto niyang makabawi ngayon dito sa 19th Asian Games. Ano po ang sabi ni Scottie? Mababa ang performance ko, pero alam ko ang aking kakayahan. Yan po ang sinabi niya kay Sir Ray Dalupang ng Inquirer Sports. Ang makabawi ang kanya raw mindset ngayong Asian Games. Pero kailangan daw niyang siguruhin na hindi mag-o-overlap ang kagustuhan niyang makabawi sa kung ano ang function niya sa buong team. Sa FIBA World Cup ay nag-average lang si Scottie ng 1.8 points, 2 rebounds and 2.2 assists sa kabuuan ng tournament. Malayo sa kanyang average sa FIBA window at lalong malayo sa kanyang average bilang player ng Ginebra. Ka-teammates niya ngayon ang mga PBA star kasama sina Japet Aguilar at Justin Brownlee. At ngayon nga ay head coach pa si Tim Cone. Ang mga factor na ito ang inaasahang makakatulong kay Scottie Thompson upang makabounce back sa malamyang performance niya sa FIBA World Cup. Nangako siyang ibibigay ang kanyang best at magiging panatag na raw ang kanyang kalooban kapag maganda ang naibigay niyang performance. Ano man daw ang maging resulta. Bukas ang unang laban ng Gilas Pilipinas laban sa kupunan ng Bahrain at naniniwala si Coach Tim Cone na lalo pang huhusay ang kanyang mga bataan sa pagtakbo ng tournament. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli.
Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Kats Aquino Dukusin, Marilyn Guatlo, Jonis Diasis, Melchor Castañares, Ramon Hoboko, Water Lady, Rodrigo de la Tonga, Lendon Dilion, Bernie Roland, at si Dionisio Mercado. Ituring po nating mina ng kayamanan ang salita ng Diyos upang mapanuto ang ating buhay. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic. Salamat po.